Kumusta mga kaibigan, mga kapwa ko mangingisda? Ako nga pala ang inyong lingkod at handa na naman akong magbahagi ng pinakabagong forecast ng kagat ng isda para sa inyo. Ngayong araw, Pebrero 3, 2026, ay mayroon tayong espesyal na pag-uusapan tungkol sa ating paboritong libangan dito sa magandang Pilipinas. Bakit espesyal? Dahil sa mga pagbabago sa buwan at panahon na makakaapekto sa ating mga target na isda. Huwag kayong bibitaw dahil sa videong ito, malalaman ninyo ang lahat ng dapat malaman para makahuli ng malalaking isda. Ngayon, dumako tayo sa mga uri ng isda na pwede nating puntiryahin at kung paano sila lalapitan. Unahin natin ang bangus o milkfish. Sa panahong ito, ang bangus ay medyo aktibo sa mga bakawan at mababaw na bahagi ng baybayin. Hanapin sila sa mga lugar na may halong sariwa at alat na tubig. Gumamit ng maliit na kawil at natural na pain tulad ng lumot o tinapay. Tandaan, mas gusto nila ang tahimik na lugar, kaya maging kalmado. Puwede ring subukan ang paggamit ng tinatawag nating pellet na pain sa mga fish pond or palaisdaan kung saan sila karaniwang matatagpuan. Dahil sa katamtamang temperatura ng tubig, masisigla sila sa paghahanap ng pagkain. Pangalawa, para sa mga mahilig sa deep sea, ang maya-maya o red snapper ay magandang target. Sa huling bahagi ng full moon, may posibilidad na mas maging aktibo sila sa gabi, ngunit sa umaga ay pwede pa rin silang hanapin sa mga bahagi ng reef o batuhan sa pagitan ng 10 hanggang 20 metro ang lalim. Gumamit ng live bait tulad ng maliit na isda o hipon or kaya'y jigs na may kulay na kaakit-akit sa malalim na tubig. Dahil sa medyo kalmado at bahagyang maulap na panahon, maaaring mas lalo silang maglakas loob lumabas mula sa kanilang pinagtataguan. Pangatlo, ang paborito ng marami, ang lapu-lapu o grouper. Sila ay karaniwang matatagpuan sa mga koral, bato at sa ilalim ng mga malalaking istruktura. Sa ganitong panahon ng waning gibus, maaaring mas maging agresibo sila sa paghahanap ng pagkain, lalo na kung ang tubig ay medyo mainit-init. Gamitin ang bottom fishing na teknik na may live bait na pusit o isda. Ang susi sa lapu-lapu ay ang paghahanap ng kanilang tirahan at pagiging mapagpasensya. Pang-apat, para sa mga nasa baybayin or mas malapit sa dalampasigan, ang galunggong or round scad at alumahan or mackerel ay laging may potensyal. Sa mga ganitong kondisyon ng panahon, madalas silang nagtitipon sa malalaking kumpol malapit sa mga gilid ng mga isla o sa mga mababaw na bahagi kung saan mayroong daloy ng tubig. Gumamit ng sabikirig na may maliliit na pain na imitasyon ng hipon o maliliit na isda. Ang maulap na kalangitan ay maaaring magbigay sa kanila ng kaunting proteksyon mula sa mga mandaragit, kaya maging handa. Ngayon, pag-usapan natin ang mga kondisyon. Sa Pebrero 3, 2026, inaasahan nating mainit at tuyo ang panahon dito sa Pilipinas dahil ito ang gitna ng ating tag-araw. Ang temperatura ng hangin ay abot sa pagitan ng 24 hanggang 28 degrees Celsius. Ang atmospheric pressure ay inaasahang magiging matatag, nasa paligid ng 1,012.8 hectopascal. Ang hangin ay magiging katamtaman, halos 10 kilometro kada oras, na tipikal para sa panahong ito ng amihan, na nagdadala ng mas tuyong hangin. May maliit na posibilidad ng pag-ulan, halos 5 hanggang 20%, kaya hindi ito gaanong makakaapekto sa ating pangingisda. Ang temperatura ng tubig naman sa ating mga karagatan ay nasa paligid ng 26 hanggang
degrees Celsius na medyo komportable para sa karamihan ng mga tropical fish. Ang stable na temperatura ng tubig ay magandang senyales para sa tuloy-tuloy na paghahanap ng pagkain ng mga isda. At ang pinakaimportante sa marami, ang buwan. Ngayong Pebrero 3, 2026, tayo ay nasa yugto ng waning gibbous na may 73 hanggang 77% ng liwanag. Nangangahulugan ito na kakatapos lang ng full moon. Ayon sa mga popular na paniniwala ng mga mangingisda, ang yugto ng waning gibbous ay maaaring magdulot ng hit or miss na kagat. Kadalasan, ang isda ay mas aktibo sa gabi dahil sa saganang liwanag ng buwan, ngunit nagbibigay din ito ng pagkakataon sa mga isda na maghanap ng pagkain sa araw habang sila ay nagre-recover. Kailangan lang nating maging listo sa mga oras ng paglubog at pagsikat ng araw. Sa pangkalahatan, ang aktibidad ng isda ay inaasahang magiging katamtaman hanggang maganda. Bagaman kakatapos lang ng full moon, ang matatag na panahon, katamtamang temperatura ng tubig, at medyo kalmadong hangin ay magbibigay ng magandang pagkakataon. Asahan ang mas magandang kagat sa mga oras ng bukang liwayway at takip silim. Ang mga isda ay hindi magiging masyadong malalim at ang mga pelagic species ay maaaring maging masaya. Kaya mga kaibigan, huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Sanay maging masaya at mabunga ang inyong pangingisda. Ni isang buntot, ni isang kaliskis. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video na ito. At syempre, mag-iwan ng komento sa ibaba. Ano ang inyong mga plano para sa pangingisda ngayong linggo? Anong mga isda ang target ninyo? Magbahagi kayo ng inyong mga karanasan at tips para matuto tayong lahat. Hanggang sa susunod na forecast mga kaibigan. Happy fishing!